Masaya ang isang aspiring singer na nagngangalang Sebastian, dahil nakahanap lang siya ng isang music producer na gusto ang kanyang mga kanta, at handang makipagtulungan sa kanya. Ngunit nang makalabas si Sebastian sa opisina, tumama ang kanyang ulo sa isang poste, at napagtanto na wala na siyang makita. Noong nakaraang araw, pumunta si Sebastian para magtrabaho kasama ang kanyang kaibigang si Eric. Habang pareho silang nag-aayos ng mga damit sa tindahang pinagtatrabahuhan nila, ikinwento sa kanya ni Eric ang tungkol sa isang music producer na pumunta sa tindahan noong nakaraang araw. Mukhang nasasabik si Sebastian na marinig ito, at lalo siyang natuwa nang sabihin ni Eric na nagustuhan ng producer ang demo ng kanyang kaibigan, na na-play niya. Pagkatapos ay binigay ni Eric kay Sebastian ang numero ng producer, para makapag-ayos siya ng appointment at marinig kung ano ang sasabihin ng lalaki tungkol sa kanyang musika. Pagkaraan ng araw na iyon, tumigil si Sebastian sa isang barber shop, at habang nasa loob siya, sinalubong siya ng kanyang ina na si Anneli sa loob. Pagkatapos batiin ang isa't isa, ikinwento sa kanya ni Sebastian ang tungkol sa producer ng musika na tinawagan niya. Mukhang nasasabik siya habang sinasabi niya sa kanya na maaaring mapirmahan siya sa isang record label sa lalong madaling panahon, dahil pumayag ang producer na makipagkita sa kanya. Hindi natutugunan ni Anneli ang pananabik ng kanyang anak, dahil sa tingin niya ay isa na naman itong pagpupulong na maaaring magresulta sa negatibong resulta. Gayunpaman, sinabi ni Sebastian na sa tingin niya ay magiging iba ang isang ito. Nang malapit nang umalis si Anneli, sinabihan siya ni Sebastian na tulungan siyang sabihin sa kanyang ama, si Goran, ang tungkol sa producer na nakilala niya. Gayunpaman, iginiit niya na siya mismo ang nagsasabi kay Goran. Kinabukasan sa trabaho, habang nagsasanay si Sebastian ng kanyang mga kanta, nakatanggap siya ng tawag mula sa producer ng musika, na nagsabi sa kanya na pumunta sa record company mamaya sa araw na iyon. Agad na lumabas si Sebastian habang binabati siya ni Eric ng good luck, at hindi rin nagtagal bago siya nakarating sa record company. Pagkatapos makipagkita sa producer, nakatanggap si Sebastian ng positibong tugon, at tumetalon siya sa kasabikan kapag pumunta siya sa banyo. Pag-alis niya sa record company, tinawagan niya si Eric at ibinalita sa kanya ang magandang balita. Idinagdag din niya na pupunta siya para makipagkita kay Eric at sa iba niyang kaibigan sa isang bar para makapag-celebrate sila. Nagtanong si Eric kung napirmahan na siya sa kumpanya, ngunit sinabi ni Sebastian na kailangan lang niya ng abogado para tingnan ang mga papeles bago niya ito pirmahan. Nang tinapos niya ang tawag at nagmamadaling sumakay ng taxi, nauntog ang ulo ni Sebastian sa poste, at bumagsak siya sa lupa. Habang sinusubukan niyang bumangon, napagtanto niyang wala na siyang nakikita, at habang gulat pa rin, sinimulan niyang sumigaw para sa sinuman sa paligid na tulungan siya. Kinabukasan, dinala siya ng kanyang mga magulang para sa isang pagsusuri sa isang ospital, at doon, na-diagnose na siya ay bulag na ngayon. Hindi masyadong masaya si Sebastian dito, at madalas siyang nadidismaya habang nasa ospital. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagsusuri, sinabi ng doktor kay Sebastian at sa kanyang mga magulang na ang pagkabulag ay sanhi ng isang tumor na pumutok malapit sa kanyang mga mata dahil sa pagkahulog. Pagkatapos ay sinabi niya na bagamat hindi na natural na maibabalik ni Sebastian ang kanyang paningin, may iba pang mga pang-eksperimentong pamamaraan na magagamit upang matulungan siya. Idinagdag din niya na siya at ang kanyang team ay maghahanap ng pinakamahusay na paraan para lapitan ang operasyon, ngunit ito ay magtatagal. Dahil dito, umuwi si Sebastian kasama ang kanyang mga magulang, at pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Eric para bisitahin siya. Kahit na sinusubukan ni Eric na pasayahin siya, mukhang nalulungkot pa rin si Sebastian sa kanyang kondisyon. Idinagdag din niya na ipinaalam sa kanya ng producer ng musika mula sa record label na tapos na ang deal, dahil sa kanyang problema sa mata. Naaawa si Eric sa kanya, at sinabi niyang hindi na kailangang makita ni Sebastian bago siya maging isang star. Kasunod nito, inimbitahan ni Eric si Sebastian na samahan siya sa isang party sa club kasama ang iba pa nilang mga kaibigan. Hindi gusto ni Sebastian ang ideya dahil sa tingin niya ay magiging pabigat lamang siya, ngunit nagawang kumbinsihin siya ni Eric, at sinabing nandoon siya para gabayan ang kanyang kaibigan sa buong magdamag. Pagdating nila sa club, sobra-sobra ang inumin ni Sebastian, at mukhang nag-e-enjoy din siyang kasama ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, habang handa na siyang umuwi, nag-alok si Eric na ihatid siya, ngunit nang mapunta sila sa karamihan, nawala ang isa't isa,
at nagpumilit si Sebastian na mahanap ang pinto ng mag-isa. Tinutulak din siya, hanggang sa marating niya ang pinto at itinaboy siya ng isa sa mga gwardya, na sa tingin niya ay lasing siya. Si Eric ay lumabas upang salubungin ang kanyang kaibigan sa sahig, at iniinsulto ang mga taong pinagtatawanan si Sebastian, dahil sa tingin nila ay lasing siya. Dahil bigo na siya sa sitwasyon, sinabihan lang ni Sebastian si Eric na iuwi siya. Pagkalipas ng mga araw, umupa ang mga magulang ni Sebastian ng isang taong nagngangalang Tomas, para tulungan ang kanilang anak sa paggawa ng mga bagay-bagay sa bahay. Pagkarating sa apartment ni Sebastian, nag-iwan si Tomas ng masamang unang impresyon nang makita niyang inaayos ni Sebastian ang kanyang koleksyon ng relo. Sinabi niya kay Sebastian na dahil hindi na niya kailangan ang mga relo dahil bulag siya, matutulungan niya itong ibenta ang mga ito. Hindi ito nakuha ni Sebastian, at nakahanap siya ng paraan para mapaalis si Tomas sa apartment. Kinabukasan, sa pagbabalik ni Tomas, sinabi niya kay Sebastian na maaari silang tumugtog ng gitara ng magkasama at gumawa ng kanta. Sinabi rin niya na hindi kailangang makita ni Sebastian bago siya maging isang mahusay na mang-aawit. Idinagdag niya na mayroon siyang kaibigan na lumikha ng isang banda para sa mga taong may espesyal na pangangailangan, at maaari pa niyang makuha si Sebastian na maging bahagi nila. Talagang ikinagalit ito ni Sebastian, at nagawa niyang itulak muli si Tomas palabas ng bahay. Mamayang gabi, kapag naghahapunan siya kasama ang kanyang mga magulang, sinabi ni Sebastian sa kanila na hindi niya kailangan ng ibang tao na tutulong sa kanya. Gayunpaman, iginiit ng kanyang mga magulang na kukuha sila ng papalit kay Tomas. Dahil nadidismaya rin sila sa kanyang madalas na mood swings, nagtatanong sila kung ano ang gusto niya sa kanila, at sinabi niyang hindi nila siya maibibigay, dahil gusto niyang bumalik ang kanyang paningin. Kinabukasan, kinapanayam ni Goran at Anneli ang isang bagong empleyado na nagngangalang Mia. Mukhang napaka-friendly niya at malaya sa mga magulang ni Sebastian, ngunit sinabi niyang wala siyang karanasan sa mga bulag. Sinabi ni Anneli na gusto lang niya ng isang taong hindi makakairita kay Sebastian tulad ng ginawa ni Tomas. Sinabi ni Mia na susubukan niya ang kanyang makakaya, at sinabihan siya ni Anneli na puntahan si Sebastian. Ginawa ni Mia ang sinabi sa kanya, at pagkatapos makapasok sa apartment ni Sebastian, nagpakilala siya sa kanya. Mukhang mabilis silang nagkasundo, dahil marami siyang alam tungkol sa mga relo at kapareho niya ang taste nito sa musika. Kinabukasan, habang nakaupo sila sa labas ng bahay, sinabi ni Mia ang tungkol sa plano niyang lumipat sa Los Angeles sa United States. Dahil nakapunta na siya noon sa US, ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa mga lugar na pinuntahan niya doon, at kung gaano kahusay ang bansa. Nakikita sila ni Anneli habang nag-uusap sila, at gusto niya kung gaano kasigla ang pagtingin ni Sebastian sa paligid ni Mia. Makalipas ang mga araw, habang nasa apartment ni Sebastian, napuntahan ni Mia ang isa sa kanyang mga kanta, at napagtanto niyang isa siyang mang-aawit. Umupo silang dalawa para makinig sa kanta, at pinuri siya nito pagkatapos, sinabing isa siyang magaling na mang-aawit. Gayunpaman, sinabi niyang kailangan niyang pagbutihin ang kanyang mga liriko, at dapat siyang magsulat ng mga kanta tungkol sa kanyang nararamdaman, sa halip na kung ano ang kanyang kasalukuyang ginagawa. Pagkalipas ng mga araw, patuloy na naging malapit sina Mia at Sebastian, at isang araw, habang nasa parke, iniwan niya siya sa isang bangko para kumuha ng ice cream. Gayunpaman, sa oras na bumalik siya, nakita niyang nakikipaglandian siya sa isang babae na hindi alam na bulag siya. Mukhang hindi masyadong masaya si Mia dito, ngunit nang umalis ang ginang, bumalik siya para makipagkita kay Sebastian. Sinabi niya sa kanya na ilarawan ang babaeng kakaalis lang, at habang nagtatanong ito kung bakit napakahalaga sa kanya ng hitsura, sinabi niya na talagang mahalaga sa kanya kung pangit ang isang tao. Pagkatapos ilarawan kung ano ang magiging hitsura ng kanyang dream girl, sinabi niya kay Mia na ilarawan ang kanyang sarili. Sinabi niyang hindi siya malayo sa inilarawan niya, at mukhang masaya siyang marinig iyon, kahit alam ni Mia na hindi siya malapit sa uri ng babaeng gusto niya. Habang nasa bus stop sila, nakakakita si Mia ng poster ng isang talent show at tinanong niya si Sebastian kung gusto niyang lumahok. Sinabi niyang hindi siya interesado, dahil ayaw niyang tawagin siyang bulag na mang-aawit. Pag-uwi nila, sisimulan niya itong tulungang magsanay ng kanyang mga kanta at pagbutihin ang kanyang mga lyrics. Pagkalipas ng mga araw, sinabi niya sa kanya na naisumite na niya ang kanyang demo para sa talent show,
at maaari na siyang tawagan sa lalong madaling panahon. Hindi siya gaanong nasisiyahan dito, ngunit sinabihan siya nito na subukan ito, at tingnan kung lalampasan niya ito sa audition. Sa umaga, dinala ni Anneli at Goren ang magandang balita na nakahanap sila ng doktor na gustong operahan ang mga mata ni Sebastian. Mukhang masaya silang lahat dito, at hindi nagtagal, sinimulan siyang tulungan ni Mia sa pag-iimpake ng bag na dinadala niya sa ospital. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa ospital, at habang nakatayo si Mia sa tabi ng kama ni Sebastian, nagsimula siyang magduda kung magugustuhan ba siya nito pagkatapos ng operasyon, dahil hindi niya ito uri ng babae. Nang malapit na niyang sabihin sa kanya kung ano ang aasahan kapag nakita siya nito, may doktor na pumasok para pakalmayan si Sebastian, kaya hinayaan niya itong mag-isa. Pagkaraan ng ilang sandali, naging matagumpay ang operasyon ni Sebastian at muli siyang nakakakita. Sa paggising niya, wala na si Mia sa ospital, pero nandyan ang kanyang mga magulang para sa kanya. Samantala, maganda ang pananamit ni Mia sa ospital, ngunit mukhang kinakabahan siya dahil malapit na niyang makilala si Sebastian. Nang sa wakas ay nakita na niya ito, mukhang hindi na siya na-impress sa kanyang nakikita, at naisip ito ni Mia. Gayunpaman, nagtatanong siya kung kumusta siya, at sinabi niyang okay lang siya. Pagkatapos niyang ma-discharge, bumalik si Sebastian sa dati niyang buhay, at agad na nagsimulang makipagklobang muli sa kanyang mga kaibigan. Makalipas ang mga araw, habang naglalakad kasama si Mia, nilapitan siya ng dalawang babae na nagkataon na dati niyang kaibigan. Pagkatapos makipag-usap sa kanila ng ilang sandali, at sabihin sa kanila na makikita niya sila sa isang party mamaya sa gabing iyon, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad kasama si Mia, na mukhang nagseselos. Pagkatapos ay tinanong niya kung gusto niyang makasama siyang kumain ng ice cream, ngunit sabi niya wala siyang oras para doon. Tinatanong niya kung ginagawa na ba niya ang kanyang lyrics, pero sinabi rin niya na wala siyang oras. Dahil parang itinutulak niya siya palayo, tinanong ni Mia kung ginagawa niya iyon dahil hindi siya tulad ng dream girl niya. Pagkatapos ay sinabi ni Sebastian na hindi niya naiintindihan kung bakit nagsinungaling siya tungkol sa hitsura niya. Sinabi rin niyang hindi siya nakikipag-hangout sa isang tulad niya, at sinamantala lang niya ang kalagayan nito para mapuntahan siya. Naiinsulto si Mia dahil dito, at naghiwalay silang dalawa, dahil tila naging sapat na sila sa isa't isa. Noong gabing iyon, nang pumunta si Sebastian sa club, parang hindi niya maalis sa isip niya ang nangyari sa pagitan nila ni Mia. Nag-hallucinate pa nga siya at nakikita siyang sumasayaw sa club, kahit wala siya roon. Kinabukasan, kasama ni Sebastian si Eric at ang iba pa niyang kaibigan, dahil handa na silang pumasok muli sa club. Gayunpaman, biglang tinanong ni Sebastian si Eric kung hindi siya nagsasawa sa palaging klubang. Habang sinusubukan pa rin ni Eric na maunawaan kung ano ang nangyayari sa kanya, sabi niya ay uuwi siya at iniwan ang kanyang mga kaibigan na mukhang nagulat. Kinabukasan, habang nasa kusina kasama si Anneli, tinanong si Sebastian kung nakikipag-ugnayan pa rin siya kay Mia. Nag-aatubili siyang sumagot at sinabing hindi na sila magkasama. Gayunpaman, sinabi ni Anneli na madalas pa rin niyang nakikita si Mia, at nagpadala pa siya ng liham sa kanya. Itinuro sa kanya ni Anneli kung saan ito makikita, at sa pagbukas niya ng sulat, nakita niyang ito ay isang imbitasyon mula sa mga organizer ng talent show, na ngayon ay gusto siyang pumunta para sa isang audition. Kahit na sa simula ay hindi niya nagustuhan ang ideya, nagpa siya si Sebastian na sumama sa audition, kaya nagsimula siyang magsanay. Makalipas ang mga araw, dumalo siya sa audition at pinahanga ang mga hurado sa kanyang talento, pati na rin kung paano niya sinasagot ang isang tanong kung bakit siya nagsimulang kumanta. Pagkatapos ng audition, nag-iwan si Sebastian ng voice message para kay Mia, at sinabi sa kanya na nabigyan siya ng pwesto sa palabas. Idinagdag din niya na mapupunta siya sa TV para sa araw ng pagbubukas, at mapapanood siya nito na magpe-perform doon. Sa araw ng pagbubukas, mukhang kinakabahan si Sebastian bago siya tawagin sa entablado, ngunit nang sa wakas ay nakapag-perform na siya, magaling siya at nag-cheer ang mga tao para sa kanya. Kahit na sa una ay ayaw ni Mia na panoorin ang palabas, sa kalaunan ay hindi niya maiwasang tumingala para makita si Sebastian. Bumoto din siya sa kanya kapag bukas ang mga linya ng pagboto. Samantala, pinapanood din ni Anneli at Goren ang pagganap ng kanilang anak at bumoto para sa kanya pagkatapos. Kinabukasan, habang naglalakad si Sebastian sa kalye kasama si Eric,
Nilapitan siya ng ilang fan na nag-enjoy sa performance niya sa talent show. Makakapirma rin siya ng ilang autograph para sa kanyang mga tagahanga. Pagkatapos ng ilan pang pagtatanghal, mabilis na naging star si Sebastian sa palabas. Samantala, pinuntahan ni Mia ang kanyang ahente sa paglalakbay para tapusin ang kanyang mga planong maglakbay sa Los Angeles. Habang pumipili siya ng date para sa kanyang biyahe, nakita niya si Sebastian na naglalakad sa kabilang kalye. Dahil dito, pinag-isipan niyang muli ang kanyang desisyon ng ilang sandali, ngunit sa huli ay pumili siya ng isang petsa. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkamali ang pagganap ni Sebastian sa palabas sa gabing iyon, nang magsimulang muling bigyan siya ng mga problema ng kanyang mga mata. Naaapektuhan nito ang kanyang pagkanta, at napapansin ng lahat na may mali. Pagkatapos ng performance, pumunta si Sebastian upang makipagkita sa kanyang doktor para ipaliwanag kung ano ang nangyari, at sinabihan siyang mag-ingat, dahil unti-unting bumabalik ang dating problema. Pagkatapos ay nakikipagpulong siya sa kanyang mga magulang upang ipaalam sa kanila ang sinabi ng doktor. Sinabi rin niya sa kanila na huwag mag-alala, dahil sinabi ng doktor na siya at ang kanyang team ay magsisikap na maghanap ng paraan para matulungan si Sebastian na harapin ang problema. Pagkalipas ng mga araw, nakipagkita si Annely kay Mia, at napag-usapan nila ang tungkol sa mga mata ni Sebastian. Sinabi ni Annely na sa palagay niya ay magiging maayos si Sebastian, at hindi niya ito gustong ipahayag hanggang pagkatapos ng palabas. Ilang araw lang bago ang final, nakikipag-hangout si Sebastian kay Eric, at habang nag-uusap sila tungkol sa susunod niyang performance, nakatanggap siya ng voice message mula sa isang reporter, na nagsabi sa kanya na magkomento tungkol sa isang chismis na siya ay bahagyang bulag. Mas maraming mensahe ang nagsimulang pumasok, at si Sebastian ay naiwang gulat na gulat. Gayunpaman, tumanggi siyang abalahin ito, at pagkaraan ng mga araw, habang naghahanda siya para sa kanyang huling pagganap sa palabas, tinawagan niya si Mia. Kapag sinagot niya ang telepono, mukhang masaya siyang marinig ang boses nito, at humihingi rin ng paumanhin sa kung paano niya ito nakausap noong huling beses silang nagkita. Tinanong niya ito tungkol sa mga mata nito, at sinabi nito sa kanya na hinihintay lang niyang makapasa ang final bago magsabi ng anuman, dahil ayaw niyang makaapekto ito sa kanyang pagkakataong manalo. Pagkatapos ay inimbitahan niya siya sa final, ngunit sinabi niyang pupunta na siya sa Los Angeles kinabukasan. Nabigo siyang marinig ito, ngunit salamat sa lahat ng ginawa niya para sa kanya. Malapit na ang oras para sa final ng talent show, at kahit kinakabahan siya, mukhang handa si Sebastian. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, umalis siya sa venue at tumungo sa bahay ni Mia. Nagulat siya nang makita siya, dahil magsisimula na ang palabas, ngunit sinabi niyang hindi niya ito papayagang umalis nang hindi pumupunta sa kanya. Pagkatapos ay ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal sa kanya, at muling humingi ng paumanhin sa kanyang pagtrato pagkatapos niyang gumaling. Tinanggap niya ang kanyang paghingi ng tawad at niyakap siya, pagkatapos ay sabay silang bumaba sa venue ng final. Pagkatapos siyang makaupo, tinawag si Sebastian sa entablado para sa kanyang pagganap. Bago siya magsimula, tatanungin ng nagtatanghal kung gusto niyang tugunan ang mga chismis tungkol sa kanyang mga mata, at ibinalita niya na siya ay bahagyang bulag, ngunit siya ay gagaling sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang pagkabulag ay nakasalalay sa hindi pagkilala sa pagmamahal at pangangalaga ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Sa sandaling iyon, nagpe-perform si Sebastian ng isang kantang isinulat ng mag-isa tungkol sa kanyang nararamdaman, tulad ng ipinayo sa kanya ni Mia, na ikinatuwa ng lahat sa audience, kabilang ang kanyang mga magulang at kaibigan. Pagkatapos niya, mukhang talagang masaya si Sebastian na makita ang excitement sa audience, at tinititigan din niya si Mia, habang mukhang proud ito sa kanya. Maraming salamat sa panonood kaibigan, muli huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-like ang video.